Mga kamanibela, kung last episode nakita na natin ang mga bumidang motorsiklo ngayong Season 6, for this episode, ipapakita naman namin sa inyo ang mga fuel-powered icons na sumama sa ating mga epic drives and rides mula sa car camping hanggang sa rugged off-roading. Kaya kung ang hanap mo ay style and adventure, magbalik tanaw tayo ng ilan sa ating off-road cars and motorcycles na na-experience natin dito sa Manibela. Ngayon, nandito na tayo sa Mapanuepe, San Marcelino, Zambales. Itong lugar na ito ay tinatawag nilang New Zealand ng Zambales. Dito naman tayo sa aking rig. So papakita ko sa inyo yung setup ko ngayon. Ang tawag dito ay rig ni Reed. So ito yung rig ni Reed na nakakarga kay Monstero. Monstero. Ikaw nagpapangalan na. Siyempre naman, pinangalan ako na kanina kasi Monster yun gumalaw kanina. Anyway, so bro, tour mo naman kami sa yung rig. Ito yung aking dining area / kitchen. Meron tayong awning. May kurtina yung awning natin para mabawasan yung lakas ng hangin ba. Nag-set up ako ng sarili kong bisan, shower area at parang privacy mo na rin kung ano man yung gusto mong gawin. Kung nakita nyo kanina yung kitchen ni Reed, ito naman yung kanyang CR. Dual purpose na rin. May bubong, foldable din siya at hindi ka makikita sa loob. Pakita ko siya. Papasok ako. Ngayon, makikita nyo na ako? Siyempre hindi. Hindi nyo ako nakikita? Asan si Reed? Hindi nyo alam, di ba? Galing nga. Yun. So, effective, di ba? May privacy ka. So, naipakita na sa atin ni Reed ang kanyang CR. Ang tanong, nasa naman ang kanyang kwarto? Pre, Wow! Speaking siyempre, of the room. kapag camping, kailangan meron tayong tulugan. Yun. So, ito nga pala yung aking rooftop tent at dito kami natutulog ng aking family. So, second floor siya para maiwasan natin yung magapangan ng insekto at kapag umulan, hindi tayo mababasa sa ground. Teka sandali, ilan ang kasya dyan? Kasya dito, 3 adult. 3 adult. So, Yes. ibig sabihin, kung 3 family, nanay, tatay, anak, pasok. Oo. Okay. Tara, turo ko kayo dito sa ating kwarto. So, doon naman tayo sa kwarto mo. Parang mapapahiya bro yung ano ko Tara, yung tignan rig natin ko, yung kwarto mo. Tour mo naman kami sa iyong kwarto. Ipapasyal ko naman kayo sa aming munting setup. So, dito yung dining area mo. Yep. Simple setup, pero punong-puno at hindi ka pala magugutom. Food is life si Mrs. Oo. Pero pati Fruits. yan, nagpa-fasting pa yan. Oo, very masustansya siya. Yes. Lahat ng healthy foods like eggs, apple, fern. So yun yung mga meron dito. And then doon banda may nakikita akong foldable na higa. Yes, dito naman yung portable na higa-ari ko. Kapag gusto mong tumambay dyan somewhere. At ginawa ko muna patungan ng mga gamit na kasi wala akong box eh. Aba, mas okay nga dito, bro. Diretso, unat yan. Mas secured ka dito. Mas matibay yung walling ko. Oo. Hindi ka rin mauuntog. Kahit lindol, hindi bibigay ito. Yes, saka kapag yung time na gusto mong mag-pack up, kasi ako on the go ako palagi dahil marami tayong mga commitment sa buhay. Pag gusto ko isalpak yung mga gamit ko dyan, napasibat ako. Ang sarap na matulog dito. Ang tanong naman bro, ilang oras mo ready yung gear mo? 30 minutes. 30 minutes, preparation pa lang yon. Ako, ilang oras kaya to? Like 5 minutes. 3 minutes. Oo, kasi kumot lang. Kasi nilikpo ka lang doon, nilatag mo yan. Pinupay mo lang, di ba? Baba mo lang yung gamit na nakakarga dito and that's it. So, ngayong nakita nyo na ang aming mga car camping setups, mga kamanibela,
tignan naman natin kung paano mag-perform ang aming mga modified off-road vehicles dito sa ating test ride. Sa ngayon, sa pagbalik namin dito sa Mapanuepe, iba na naman ng road. So sa ngayon, compare sa dati, mas medyo maalog siya. So yung experience ko ngayon dito, dahil hindi pa masyadong ulan, no? Masyado siya mabuhangin. Pero enjoyable naman kasi may usok-usok tayong nakikita pagka pinipilisan natin sa off-roading. So dito sa sasakyan ko, okay naman. Wala naman akong part dito na nahirapan. Tignan mo, pati nga tricycle, walang hindi ko service, pabalik-balik pa yun dito. Sa features ng Montero po ngayon, lalo't nandito tayo sa off-road, ang madalas ko nagagamit is itong cambio niya para sa 4x4. Meron kasi siyang 4 high, 4 low, and meron pa siya ng differential lock. So, pagka medyo on talagang mapapa-challenge ka na, no? Mapapa-juice colored ka na, no? I-ship ko na siya to 4x4 para naman yung 4 na gulong humihikot. Nasa road tayo, pag ganyan-ganyan yung road, talagang ma-adopt tayo, no? So, lahat naman ng sasakyan. So, kanina pa tayo tumatravel sa dry. Ngayon naman, may basa tayo nakikita sa likod. Kompleto naman yung experience natin dito. Kaya naman nasabi ni Bro Alfred kanina na nag-enjoy siya kasi kompleto eh. Meron siya forest crossing, may river crossing, at may ganit-ning. Yan yung gusto natin, yung medyo naalog-alog tayo eh. Yan yung happiness natin bilang off-roader. Hindi man ako super off-roader type na pero at least yung mga ganito, enjoy naman ako eh. Diba? Ganda ng daan dito, oh. Sarap daan. Pagkatapos na puno na yan, malawak na naman. Like ito. Dito banda, meron na naman river crossing. Ganda ng view, oh. Diba? Hindi lang ang modified Montero ko ang naisabak namin sa off-roads ng Mapanuepe. Dahil pati ang Jeep Wrangler ni Alfred ay hindi nagpatalo pagdating sa off-roading. Sean. Swabe yung start yun, di ba? Gagawa tayo ngayon ng mga daan, yung mga hindi nadadaanan ng tao nila ay dadaanan natin. Naka 4x2. So papadali natin siya ng 4x2. Tingnan nyo yung kapit ng gulong. Ayan. Hindi siya masyadong kapit sa totoo lang. O, yan o. Pero kung sa 4x4 mode naman niya, isa-set ko siya ng 4x4 mode. Ayan. O, lahat na ng gulong ngayon kumakamot. So pag pwede ka nang mag-donut. Okay. Diba? Okay, oh. Sarap, di ba? So, paano mga kamanibela? Ready na ba kayo? Let's go! Kahit na yung mga pops, oh.
Sarap, no? Kapit. At with your seatbelt. Rider as passenger, iba yung adrenaline talaga rin pagka na-experience mo. Ay sabi niya, oh, they're crazy. Kasi, sana naman, bakit dinadaanan nyo? Hindi nyo kasi feel eh. Hindi nila nakikita yung ganun. Basta alam mo naman safe naman at kaya naman kasi both of us are different skill level. So kung yung skill level naman ng rider, kaya na yun. So hindi naman niya pinuput in danger yung sarili niya. Kasi may skill siya na gano'n, may muscle memory siya na gano'n, may reflex siya na gano'n. So compare naman sa ibang nanonood, sa ibang mga tao na delikado yan. So sa kanila delikado kasi wala silang sapat na idea, wala silang sapat na kakayanan para gawin yun. Delikado talaga. Up next, babalikan naman natin ang mga epic two-wheel off-road rides natin. This Season 6 ng Manibela. Bukod sa mga adventure drives natin, syempre meron rin tayong mga off-road motorcycle adventures. At yan nga ang pina-experience sa atin ng Beta 300RR at ng dalawang CF Moto big bikes, ang 400MT at ang kanilang 800MT. Tinatawag itong pinnacle of the enduro class bike na nag-o-offer ng isang refined riding experience. Ito pong bike na ito ay kilalang two-stroke off-road bike na may powerful torque and lightweight feel. Excited na akong subukan itong Beta 300RR. Ngayon, gamit na natin ang Beta 300RR at ang masasabi ko naman ay talaga namang napakalakas ng two-stroke. Sobrang gaan ng motor, tapos ang lakas ng puwersa ng makina. So, ang mangyayari talagang ang lakas ng pitik bawat gas mo, no? Napaka-accurate ng throttle nyo. Tapos, gigil na gigil yung makina. Kaya, tignan nyo dito sa mga gantong terrain, napaka-basic lang eh, oh. Oh, eto, pababa tayo ngayon at dito natin masusubukan yung brake system ng Beta 300RR. So, okay naman. Maliit lang yung levers niya. Saktong-sakto siya sa dalawang daliri ko, no? Tapos yung preno sa likod, malakas din. Saka bahagya lang, kumakapit siya. Ang lalaki ng bato pero grabe, hindi nahihirapan yung motor. Ang lakas ng power niya. Oo, di ba na lumilipad-lipad na ako. Kung namangha kayo sa power ng Beta 300RR, balikan naman natin ang powered adventure ride na ibinigay ng mga nakaraang rides natin gamit ang CF Moto 450MT at ang 800MT Explorer. Ang nasa likod natin ngayon ay ang 800MT ng CF Moto at yung pinakabagong release nila na bike na 450MT, of course, ng CF Moto Philippines. Kaya, samahan nyo kami at ipapakita namin sa inyo for this episode ang mga bagong bikes ng CF Moto. Dito lang yan sa Manibela. Alright, sasakay na tayo at i-drive ang napakagandang motor na to. Ngayon pa lang nararamdaman ko na yung suspension, maganda. Ang bait ng motor. Maganda nga itong pang off-road, oh, kaya tama yung sinabi nila. Ganda, tsaka mabilis siyang i-control. Okay, so tama yung sinabi ni coach na perfect talaga itong bike na to. Tsaka yung mga features niya is kompleto. Yung sakto lang, yung hindi naman over sobrang dami ng technology nilagay, ganun. Yung kung ano lang talaga yung kailangan, like ang bilis niyang i-off yung ABS, then yung traction control, which is yun naman talaga ang madalas nating ino-on and ino-off, di ba? Lalo na sa daan dito sa Pilipinas, hindi naman lahat sementado. Kanina nasubukan natin ang 450MT ng CF Moto at talaga namang nakita natin yung kanyang potential at yung kanyang kinagandahan dahil sobrang gaan, torquey, ang daling i-drive. Ngayon naman, ira-ride naman natin itong 800MT ng CF Moto at dito natin makikita yung difference nila. At as you can see, dun sa 450MT is more on pang off-road. Dito naman, hati. Pwede siyang pang road at pwede rin siyang slight.
pang off-road. Alright, nasabi ko kanina na pwede siya sa road, pwede rin siya sa off-road. Kaya naman uunahin natin dito sa track at na masubukan natin kung ano yung feeling ng mag-ride ng 800 MT sa ganitong klaseng kalsada. Kasi kadalasan tayong mga rider, lalo pag first time natin gagamitin ng isang motor, nakakatakot minsan yung parang ang laki-laki ng motor tapos idadaan mo sa ganyan na kung saan nakasanayan natin na road lang dapat, di ba? Pero ang kinagandahan sa MT is super flexible. Ang daming options at super komportable. Ngayon naman medyo hindi aggressive yung gulong natin dahil hinati nila So kailangan medyo kapit siya sa road. At kahit pa paano may kapit ng konti dito sa off-road. Ngayon nararamdaman ko medyo may konting dulas sa gulong kung kukumpara doon sa 450, pero dito sa performance niya ngayon is okay naman na daan natin dito sa malubak. Yung suspension halos hindi mo maramdaman yung lubak ayan dito tayo sa maputik. Okay, goods naman, medyo may konting gewang lang dahil nga uneven yung road tapos medyo madulas. Alright, so labas naman tayo sa training school at pinalitan natin yung kanyang mode. Ngayon tayo ay naka sports mode kaya naman super aggressive ng throttle niya compare kanina. By the way, may 4 na modes nga pala to. Meron siyang sport mode, rain mode, off-road at all-terrain. Kung meron kang 600,000 plus na pera ngayon, talagang isa ito sa may kukonsider mo kasi full pack Alam mo yung kahit as stock, labas sa kasa, okay na Pagdating sa power, bigyan natin lakas ng torque. Galing, quick shifter and auto blip pa. Kahit naka high RPM tayo, smooth yung takbo. Ang bilis. Yan ang mga off-road adventures na ating na-experience this season 6 ng ating Manibela Test Rides. Ano sa mga previous rides natin ang nagustuhan ninyo? Comment down your thoughts below kung ano pa ang mga sasakyang gusto ninyong makita sa ating upcoming season. And as always, gaya ng aming paalala, mata sa kalsada, kamay sa manibela.